Naka-freeze na ang bank accounts ng mga sangkot sa umano'y korupsyon sa flood control projects ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Anya hindi na dapat ito mapakinabangan pa dahil nanggaling ito sa katiwalian. Samantala, sinampahan na ng kaso ng Transport Office ang 2 sa 5 miyembro ng BGC Boys dahil sa pamimeke ng driver's license. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Epektibo ngayong Martes, freeze na ng mga bangko ang accounts at assets ng nasa 26 na individual na umano'y sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bahagi pa lang ito ng marami nilang hakbang para maibalik na ang aniyay ninakaw na pera ng bayan. Kabilang sa mga freeze na accounts ang kina Sara Diskaya at asawa nitong si Curly Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at Henry Alcantara at marami pang iba. Samantala, matapos masibak bilang district engineer ng DPWH Bulacan dahil nga sa pagkakasangkot sa katiwalian sa flood control projects, kasong falsification of documents o paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code ang haharapin ni Hernandez at Alcantara. Isinampa ng Transportation Office sa Parañaque Prosecutor's Office ngayong Martes ang kaso. Kaugnay ito ng pamimeke nila ng driver's license para makapasok at makapagsugal sa mga kasino, kasama pa ang 3 DPWH Bulacan engineers na tinagurian namang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Kung maalala nyo po sa pandinig sa Senado, bagamat may sinabi sila Henry Alcantara na yung lisensya ay binigay lamang ng Okada, hindi naman po nila tinatanggi na ginamit nila ang lisensyang yun. At yan po ay isang krimen. Napag-alaman ng Land Transportation Office kamakailan lang na walang record sa kanilang tanggapan ang mga prinisentang driver's license ng mga ito na ginamitan pa nga ng mga alias. Sa tala naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, nasa humigit kumulang 13 kasino sa Metro Manila, Pampanga at Cebu ang pinagwaldasan umano ng pera ng mga ito gamit ang mga peking lisensya. Hindi po natin hayaan na lapastanganin ng ninuman, ng mapa-opisyal o pribadong individual ang lisensya po ng DOTR at ng LTO. So mananagot po sila sa batas. Bukod kina Hernandez at Alcantara, nakatakda ring sampahan ng kaso ang 3 pang miyembro ng BGC Boys at maging ang supplier ng kanilang peking ID. Kasi ang aming pagsusuri, ito po ay peking lisensya. So kailangan din namin silang investigahan. Yung investigation ba is ongoing now. Kadalasan ang nasasampahan ng kaso yung gumagawa. This is the first time that we are running after yung gumagamit. Sakaling mahatulang guilty, 2 hanggang 6 na taong pagkakakulong ang kanilang pwedeng kaharapin at multang 1 milyong piso. Kaya paalala ng ahensya, magsilbi sana itong babala sa lahat ng magtatangkang lumabag sa batas o di kaya na may mamemeke ng opisyal na dokumento. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.